everyone! Welcome back to our channel or welcome back to me kasi ilang araw tayong nawala sa pagbablog. So, nagpagaling lang muna tayo ng ubo, sipon, lagnat at balik vlogging na ulit tayo. And in today's video, may mga isi-share akong halaman and pasensya na kayo, maingay sa background kasi ngayon, madaming bata naglalaro. So, in today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kasi may mga nag-message sa akin na gusto daw nila makita yung mga variety ng Hoyas na meron ako. And, binilang ko ngayon, nasa 50 plus na yung Hoya na meron ako. Pero yung, I think, 3 or 4 sa kanila is, di ko pa gaanong nahuli yung kilite dahil cuttings ko silang nabili. And, I mean, cuttings siya nung binigay sa akin and namamatay-matay. So, hindi ko pa mahuli yung kanilang propagation technique. Sana lang hindi ganun kahaba ang video to. At 50 plus to, guys. So, ang unahin ko sa inyo is yung mga medyo malalaki o mga nakasabit kasi tumaob na yung isa dito, guys. Hindi naman yung nakasabit yung tumaob kasi inilalagay ko dito sa area na to, sa baba ko. Madaming Hoya dito. And inilagay ko, napatid ko dahil dumaan ako. Dressing lang naman yung natanggal sa kanya, pero mamaya pupulutin ko. Unahin natin tong isang nakasabit na to. Ang laki na niya, guys, kasi oops! Ayan, nagsasabit-sabit na sila. Nandun lang siya sa area na pag umuulan, nawiwisikan, merong mga patay na dahon. 2. Ayun. 3. 4, 5. Nung nabili ko tong sigiliatis na to, or Hoya sigiliatis or sigiliatis. Kung ano man yung pronunciation sa kanya. Ganito na siya kahaba ngayon. Ang mga unang dahon nito or yung mga tumutubong dahon, red talaga yung color niya. Or medyo maroon. And 3 days pa lang yata ito tumutubo. Yung bandang dulo. Hindi ko na maalala kung magkano yung mga presyo ng binili ko, ha. Nabili ko siya ng Malaguna. Pero mas malago siya syempre ng ngayon. Ayan, kaya nakasabit siya. Nagpo-propagate na rin ako nito. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Ito, mga nakuhanan ko na rin siya. Ayan. Si Hoya, naman to, Kensiana variegated. So, ganyan yung itsura ni Kensiana sa malapitan. Kita nyo ba? I-focus ko, ha? Ayan. Actually, ang color nito, pag bagong dahon, pinkish pa. Ayan, o. Pinkish or ma-orange ang kanyang dahon pag bagong tubo. Minsan nakikitaan ko siya ng pink, yellow, and green. Malago ko na rin itong nabili, pero mas malago siya ngayon. Ito naman, wishlist ko to sa Hoya before. Nung mga kasagsaga na mahal ang mga halaman, nakita ko na siya and gusto ko. Kaya lang ang tingin ko sa kanya is, para siyang peperomia na madaling mamatay. Pero hindi naman pala. So, si Corsity Eye, tama ba? Ang kanyang ayan, may brown na rin. Sumabit to nung nakaraan. Pinakita ko na rin yata to sa inyo. So, ang mga bagong dahon niya, same lang din. Katulad din ng mga dahon na itinutubo niya dito na may splashes siya ng, I think, silver. Ayan mga splashes siya. Pero guys, pag naaarawan daw to, namumula-mula din. Pero hindi ko pa pinapaarawan ng matagal. Naka-bright light lang siya sa area na pinaglalagyan ko sa kanya kasi natatakot ako na baka siya mamatay. Mabait sa akin to, si Hoya Corsity Eye. Ito naman, si Wayiti Eye. Wayiti Eye. Tama ba yung pronounce ko? Tumutulo, guys, oh. Ayan, tumutulo sa aking braso. Green lang ang color niya, pero doon sa kanyang gilid, dark green ang color. Hindi nyo mapapansin gaano kasi hindi ko siya pinapatagalan ng araw or naka-bright light lang din siya. Actually, yung mga Hoyas na nandito ko is naka-bright light lang. Siguro pag na-stress to, mas lalabas yung dark green na color niya sa gilid ng kanyang dahon, dito sa mga gilid-gilid. Kasi pag bagong tubo, to ang color niya yellow-green. Tapos, kitang-kita mo yung tubo na ang gilid niya is dark green. Kaya lang walang bagong dahon eh. Ayan pa lang tumutubo ulit. Ito sana. Kaya lang mabilis mag-mature yung dahon niya. So, ito naman tayo. Ito naman, ang ID niya is Akuta variegated. Sabi ko nung nag-uumpisa ako sa Hoya is mga variegated yung bibilhin ko lang para hindi ganun mapuno dito sa area ko. Kaya lang, meron pala na mga silver or full silver ang mga Hoya. And medyo mahal din yon before. Ngayon, kaya mo na namang makabili pag 2 to 3 leaves lang. Yun na lang para hindi masyadong
masikip sa area. Ito, isa sa favorite ko si Hoya Akuta. Kasi mabait siya. Basta hindi siya katulad ng ibang Hoya ko dito na naglagas. Yun. Naglagas pero nabuhay naman. Ito yung bagong tubo niya. Same lang sa ibang dahon na yellow and green. Di katulad ng mga unang pinakita ko sa inyo, nagpipink muna bago mapunta dun sa talagang color niya. Ito yellow and green lang. Talaga. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ito ang haba na ng itinubo niyan dito under my care. Ito namang next Hoya na i-share ko sa inyo. Ang unang bili ko sa kanya is Crimson Princess ang sabi. Pero habang tumatagal, mukha naman talaga siyang Crimson Queen. Magkaiba po si Crimson Queen sa Crimson Princess. Ito, ang kanyang variegation or nagiging pink ang full variegation niya. Tapos, katagalan, nagiging parang puti na lang siya. So far, okay naman si Crimson Queen. Yun nga lang, yun yung nagiging problem. Kutuhin siya or millibags. Tapos, yung mga mahaba niyan sa dulo, nagkakaroon siya ng additional stem. Katulad nito, oh. Ayan. Isang node lang siya, pero nagkakaroon siya ng 3 or 2 stems. Naipakita ko na rin to before, si Hoya compacta or Hindu rope kung tawagin, or mas kilala siya sa Hindu rope. Ito yung regular. Kasi wala ko ng variegated, pero gusto kong magkaroon ng variegated na Hindu rope. Meron pang isa, yung Moana ba na variegation. More on ano yun eh, parang silvery ang color nung Hindu rope na yon. And hindi ko lang alam kung ang pangalan niya is Hindu rope din. May mga bagong dahon na siya simula nung nairipat natin. Kita nyo yan? Yung nakasuloy na dalawang oink, oink, galon. Oink, oink talaga. And then eto, hindi naman siya bagong tubo. Naka 1 buwan mahigit na rin siya. And ganun pala yung itsura niya ng Hindu rope. Nakaganon yung kanyang bagong tubo and then magka-curl-curl siya. Katulad nito, oh, nagka-curl na yung dahon ng bagong tubo. Or yung pinaka dulo. Ayan, oh, nag-curl na siya. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay Crassipetulata Splash. Iba pa po siya sa silver. Ayan ang itsura niya. Meron akong 2 pot ng ganito. Medyo manipis ang kanyang dahon. Ito naman ay si Huskuliana or Hiskuliana inner variegated. Umaog siya kanina. Buti na lang yung plant kapit na kapit doon sa kanyang potting mix. So naglaglagan yung pames niya. Napaka-clumsy ko talaga. Kita nyo ba yan? Ang ganda niya. And yung mga full variegation na nakikita nyo na 3 na yan, ay dito na siya under my care. Tumubo. Ayan, binibilang ko kasi ang dahon nito. And ngayon, nasa 13 na. And nagkakaroon na rin siya ng aerial roots dito sa bandang gilid na to. Pero hindi natin siya ipopropagate. Itong isang to naman ay si Hoya Manipurensis. Ganyan ang dahon ni Manipurensis. Para siyang pa-heart shape. Pero ang cute. Basta ang cute niya. Yung unang kita ko sa kanya sa Facebook, parang ayoko. Parang ang ano niya lang. Parang ang basic niya. Pero ngayon, nagugustuhan ko siya kasi yung kanyang texture din, para siyang velvety. Na para siya may balahibo. And tingnan natin sa mga susunod na mga panahon kasi naglagas yung dahon niya, nag-adjust dito, siguro 1 week na siya dito or 1 week na siya dito sa akin, nag-adjust siya, nalagas yung mga dahon niya. Tapos eto, may mga tumutubo, ayan o, may mga stem na siya dyan na bagong tumubo. Ito namang next na i-share ko ay si Laconosa Full Silver. Meron akong 2 pot na to. Mahaba na siya. And under my care, ang naidahon niya sa akin is magpa-5. Ito yung, ayan. Itong dulo na yan. Ganyan yung itsura niya. Para siyang silver talaga. Tapos medyo lumalaki pa ng konting dahon niya. Sana nga magsanga pa ulit eh. Kasi bet ko siya. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay Hoya Qinghungensis or Qinhuagensis. Ganyan yung itsura niya. Maliliit na dahon lang siya. Tapos, ang kanyang texture ay para siyang velvety and sobrang nipis. Nung nabili ko siya, hanggang dito lang siya. O yan, hanggang dyan lang. Pero ngayon, dito ay, ayan, humahaba na siya. Under my care, ganyan yung inihaba niya. Mahaba na rin naman. Dito siya agad naglabas sa bandang dulo. Pero okay lang kasi magkakadahon din naman tong 2 nodes na to katagalan. Katulad dun sa isang Hoya ko na nagulat ako dahil
nagkaroon siya ng dahon. Ipapakita ko rin siya sa inyo mamaya and humaba na siya. Kung mapapansin nyo guys, medyo naghahabol siya ng araw kasi nandito lang siya sa area na naka bright light dahil ayoko siyang paarawan muna at baka malusaw, manipis kasi yung stem niya. Ito namang next na pinapakita ko sa inyo ay si Hoya Tequila Sunrise. Maganda daw to pag na-stress. And yung likod niya ganyan, namumula-mula siya pag na-stress. Hindi ko alam kung mapapansin nyo or makikita nyo yung pagka-veins niya or yung mga guhit dito. Siguro dahil ano pa to, maliit pa or bata pa, pero lumalaki pa to ng medyo malaki ng konti dito. Di pa ako fan nitong Tequila Sunrise, kaya lang kasama pa rin siya sa sale. I mean sa set. Kaya binili ko na rin. Sinesearch ko din sa Google yung mga Hoya na to and tinitingnan ko kung ano magiging itsura niya pag matured na. Ito ay si Kroniana Super Eskimo. Yun nga lang naglagas sa akin nung time na overwatered ko siya. Ayan, kasi meron pa rin akong isang ganito. Okay naman siya kasi yung potting mix na ginamit ko is yung own potting mix na ginagamit ko sa Hoya ko. Ito kasi ano siya hindi ko na pinalitan and madalas ko siyang diligan. Siguro every 3 days dinidiligan ko, which is ayaw niya dahil meron siya ditong self-watering. Sisipsipin niya yung dito sa ibabaw para ma-moist yung kanyang ibabaw ng potting mix. Ang ginagawa ko ay nilalahatan ko siya ng dinidiligan ko lahat. Hindi ko naaalala na meron pa nga pala siyang water dito. So, parang na-overwater yata itong si Super Eskimo. Natanggalan siya ng I think mga 3 to 4 leaves. As in talagang nag-jelly. So, ang ginawa ko, tinapon ko yung nandito sa ilalim. So, far okay na siya kasi may tumubo naman na under my care. Ito, yan. At saka ito. Yan yung tumubo. Kasi yung iba, nung binili ko siya, ano siya dito, nakadapa ba sa potting mix dito. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay si Bella Variegated. Ang regular kasi nito is full green lang. Pero itong variegated, gitna niya ay yellow, tapos yung gilid niya ay green. Nagtataka ako dito dahil ito under my care, ito yung tumubo na At sumunod, dito na siya tumutubo banda-banda. Hindi rin ako nagwo-worry na pangit siya tingnan sa ngayon, pero tutubuan din siya ng bagong dahon sa mga susunod na araw. Lagyan din natin siya ng trellis soon. Next naman ay etong si Hoya Crimson Princess. Order ko siya online. Nalagas yung dahon niya. Siguro mga 6. Plus, tupi-tupi kasi yung mga dahon niya and putol-putol. Dahil nga, syempre, pag bibili tayo sa mga Shopee, Lazada, hindi naman natin alam kung yan ba ay nahahawakan or na-deliver nila ng maayos dahil nga, binabato-bato lang yan, kala nyo ba? And, nung dumating siya sa akin, yupi-yupi yung box niya. Meron pa ditong tupi-tupi. Ito pa guys, tupi Ayan, ito nakikita nyo guhit na yan. Lahat guys ng dahon niya parang parang may damage. Ito rin tupi din siya. Ngayon ko lang napansin na napakadaming damage pala netong aking Crimson Princess. Pero pagandahin na lang natin. Buti na lang yung isang kasabay nito ay hindi siya nasira. Ayan ang itsura niyan. Hindi siya lagas-lagas. Ay! Ano rin pala, may sira din pala sa likod. May tusok din, pero at least sa likod. Itong isang dahon na to, okay yan, kasi deform lang yung dahon niya sa picture na nabili ko. Ito naman si Hoya Moon Shadow. Tupi-tupi din yan, guys. Ayan, nakita nyo yung guhit na yan. So, nilipat ko lang din sa potting mix na ginagamit ko para pagtuunan ng pansin kasi baka malagas. Tapos, sira-sira pa yung ugat niya dahil nakalapas na yung plant sa kanyang potting mix. Pero, so far, okay din. And itong video na to, ginagawa ko rin siya ngayon para mayroon akong pagbabasihan sa mga susunod na buwan kung lumago ba sila or hindi. Ito namang isa ay si Ovovata na Variegated Splash. Meron siyang tumutubo ditong dahon nung binili ko. Kaya lang, nalusaw siya. Tapos, 4 na dahon to, nalagas din yung isa. Under my care. Siguro nasagi ko nung may inaayos ako doon. Di ko alam. Or, nalusaw siya talaga. Basta, nakita ko na lang nalaglag yung dahon So, meron din akong isa nito. Ito namang isang to ay si SP Cagayan. I'm not sure kung anong color ng kanyang flowers. Ito ay free lang sa akin nung isang seller na pinagbilhan ko. Ito naman ay si Hoya Melliflua. Correct me if I'm wrong sa pronunciation ko kung tama ba. Ang nagustuhan ko sa kanya, madulas. Madulas yung kanyang dahon. May mahaba siya ditong ganito.
Ayan, yung mahaba na yan. Ginupit ko na kasi tuyo na para hindi na siya magdidire-diretso. Kung ano yung ikina-shiny nito sa video, ganun din sa personal. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay si Hoya Microphylla or Microphylla Baibua o Baibua. Yata, yan. Ang kanyang itsura ay may variegation siya na yellow sa gitna. Tapos, Microphylla, diba ano yun? Medyo malalaki yung dahon niya. And sabi nila, dun sa napagbilhan ko, na maganda daw to pag lumaki or lumago. Maganda rin pag na-expose siya sa araw para daw mas lumabas yung variegation. Nung dumating siya sa akin, wala siyang ganitong mahaba. Pero ngayon, meron na. At may mga aerial roots na rin siya. So, hintayin natin siya magkadahon under my care. Naglagas na rin to ng mga 2 or 3 dahon dito sa ilalim. Kasi pag nababasa siya, pag nagdidilig ako, siguro nabababad. Ito yung next na Hoya. Ang ID niya is Hoya AFF Freckles. Carnosa to. Nung binili ko siya, 2 pirasong dahon. Pero under my care, may inilabas na siya na 3 dahon. So, ayan, 1, 2, and 3. Ang kanyang splashes sa dahon nung tumubo sa akin dito ay parang nag-less. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sana bumalik pa. Ito naman ay si Hoya Calistophylla. Medyo mahilig din tayo sa Hoya na madaming ugat-ugat or mga veins dyan. Binili ko siya, 4 na dahon. Until now, ilang buwan na ay wala pa rin siyang bagong dahon. Ang maganda ay meron na siyang tumutubo doon na yung, hindi ko alam ang tawag doon yung humahaba. Tapos, yun yung magkakaroon ng dahon. Ayan guys, so humahaba na yung nandito sa dulo. Tapos, eto, yung kanina, meron din akong Kroniana, Super Silver, or Eskimo. Tapos, under my care, may 2 dahon na tumubo. Ayan o. Mabilis din daw itong dumami. Subukan natin. Ito rin yung pinakita ko kanina sa inyo na mahaba na nabili ko ng set. Si Hoya Full Silver. Ito yung kanyang ID. Lacunosa Full Silver. Nabili ko to medyo pricey ha. Hindi pa rin siya tinutubuan ng dahon. Ayan, 4 na piraso pa rin. Yung mahaba na to, na ano to na tuyo. So, ang ginawa ko, ginupit ko na lang para magkaroon siya ng bagong ganyan. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay si Wilbur Graves na China or galing siya China. Maganda ang itsura nung sa Russia or Wilbur Graves Russia. Meron din akong nakita na Wilbur Graves na full silver. Maganda rin siya. May nagbigay sa akin as free ng Wilbur Graves na China. At least ito ay meron na ako. Ito namang si Louisa Silver, manipis yung dahon niya na parang may bumps or may muscle yung dahon niya. Halos ka-look-alike siya ni Full Silver na Lacunosa ko dito na ipinakita sa inyo. Plus, para siya may splashes na ganyan. Maganda siya tingnan sa personal. Ito naman ay si Mathilde Splash. Merong Mathilde na green lang siya, yung regular. Pero yung binili ko yung splashes. Kung mapapansin nyo, 2 to 3 lips lang yung karamihan na pinapakita ko sa inyo kasi medyo mahal siya pag malago. So, ang binibili ko is 2 leaves lang, 3 leaves, tapos may tumutubo na siya sa gilid na bagong dahon. Ito naman, nabili ko rin siya na medyo pricey, si Crassipetulata Silver. Iba siya doon sa pinakita ko kanina sa inyo na Crassipetulata Splash. Ito, silver. Dalawa yung ganito ko kasi yung isa ay galing sa pinag-swap pan ko. Yung pinakita ko sa inyo before, medyo nag-brown din to, kaya pinutulan ko. Pero at least may tumutubong bagong dahon. Ayan, nakikita nyo yan. At papadamihin natin yan kasi rare pa din to. Ito din yung isa. Hindi ko siya pinalitan ng baso or ng pot kasi natatakot ako dahil may bagong tumutubong dahon. Nakikita nyo yan, nakausli. Parehas lang sila. Ito oh. Ito naman si Ovovata Silver Splash. Wala pa ako netong Ovovata Silver Splash. Meron ako nito yung inner variegated. Naputol yung isang dahon natin ng Bella. Variegated Bella. Nilagay ko kasi dun ngayon, sayang. Ito naman na next na i-share ko sa inyo is Hoya Carnosa Round Leaf na Splash. Ayan o. 4 na piraso siya. Tapos, under my care, may tumubo. I mean, 5 pala. 5. Ito, pang-5 to, and then under my care, may 2 tumubo. Ayan. Carnosa Round Leaf na Splash. Meron ako nitong 3 pots. Ito pa. Tapos yung isa, ayan, ang ating mga
round leaf splash ng Carnosa. Ito naman, meron pa akong isang Hoya na Kalimantan naman yung ID niya. Iba pa siya doon sa pinakita ko sa inyo kanina na mahaba or madaming nerves. Yung pagkakaiba nila is yung ano lang, veins lang. Minsan yung iba walang veins dito or dark green yung gilid. Tapos yung iba meron. Tapos yung iba may splashes. Yun yung kanilang pagkakaiba. Si Kalimantan, medyo rare pa din siya. Kaya dalawang, ano lang yung binili ko. Dalawang dahon. Ito naman ay si Hoya Inday Sare. Ayan o, hindi ko alam kung anong itsura ng bulaklak nito. Isa-search ko na lang kasi free lang sa akin to na ibinigay ng isang seller. Ito naman ay si Pola, SP Pola. Hindi siya yung pinakita ko sa inyo na malago kanina, yung YTI na green. Ang pagkakaiba nila is mahaba yung kanyang dahon na matigas. Yun namang isa, yung YTI naman is dark green ang color niya, tapos madulas ang dahon niya. Ito, hindi siya madulas. Para siyang matte ang kanyang texture. Tapos, medyo light green yung color niya. Under my care, maitinubo na siya. Ayan, nag-iisa-isang dahon. And, tumutubo na ulit ng bago dito. May tumutubo dyan sa dulo. Ito naman ay si Rosita. Nabili ko siya, mga 6 na dahon yata. Kaya lang, naglalaga siya nung time na dumating sa akin. Tapos, yung mahaba dito, andun yung dahon niya. Ang ginawa ko is, ginupit ko kasi nga nagba-brown. Hindi ko alam kung magsasucess pa to. Pero tingnan nyo naman, may ugat na siya na bago. At medyo malungkot yung isang dahon niya. Ito medyo malungkot siya. At ito naman is okay. Sa personal, ang itsura niya is may dark green yung kanyang gilid. Tapos yung dahon niya parang may bumps na konti. Nakita ko kasi sa Google, pag lash ang ating Hoya Rosita is maganda siya tingnan. So, napabili ako, 100 pesos. Ito naman ay si Hoya Thomsoni Ay na pink daw ang kanyang bulaklak. Hindi ko alam kung ano pa yung color ng bulaklak ng ibang Thomsoni Ay. And velvety yung dahon niya na mabalahibo. Ito naman ay si Kodata Silver. Ayan, isang peraso lang, 1 leafer. Kasama siya sa set na binili ko dun sa ibang seller. Maganda rin to ng lash. May nakitaan din ako nito. So, sana mapalash ko siya. Ilang taon siguro, no? Bago mag-lash to. Ito naman ay si Moon Shadow. Yung isa na pinakita ko sa inyo na 2 leafer na tupi-tupi yung dahon na free. Ayon ay katulad nito. Same lang sila. Ito namang si Moon Shadow ko na to, na nabili rin sa isang seller, ay may tumutubo na bagong dahon doon sa gitna. Ayan under my care. I think na bawasan to ng isang dahon nung time na nalaga siya or natuyo. Hindi ko alam kung natuyo kasi maingat ako sa kanila pagdidilig. Ayan, ang ganda niya. Ganda ng kanyang variegation. At ang ganda rin niya pag lash. Buti na lang may tumutubo sa gitna. Yung puti na nakikita nyo. Hindi ko nahahawakan guys kasi baka magtampo. Ito naman si Nova Ghost. 2 leafer to na nabili ko. Hanggang ngayon wala pa siyang dahon na panibago or suloy. Di ko alam sa kanya. Tingnan natin ha. Wala pa guys. Sinabagong tubo Hindi naman siya na-overwatered. Super tigas pa rin ang dahon niya. Nabili ko to kay Igorota Filipina. 1,000 na to. 2 dahon. Tinawaran ko lang 900 yata. Oo yata. Or di ko na matandaan guys. Basta 1,000 or 900 to. 2 peraso. Next is etong si Minibel Splash. Minibel Splash, matagal na rin sa akin. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng bagong dahon. So, kinutkot ko lang dun sa bandang yun para lumabas yung kanyang, yung guhit na pagdadaanan ng bagong dahon. Wala pa Wala pa. Okay lang kasi buhay naman yung ating Minibel Splash. Meron itong regular, green lang siya. Ito naman ay si AH074. More on silver ang color niya. At may ugat na rin siya. Nakita nyo yung guhit na mahaba. Sana lumabas na yung ganun din para doon lalabas yung bagong dahon. So medyo matagal na rin sa akin to. Ang tagal ng kanyang... Oh! Meron na! Yung pala yun, yung puti na nasa gitna na yun na nakaganon. Ano siya, dahon. Buti na lang chinek ko. Ayun yung parang tuldok na yun. Dahon na yun, guys. Ito naman si Bia Kensis. Ayan, ang ganda niya.
Ang laki ng dahon na itinutubo niya under my care. Ayan o, may tumubo na siya dito. And then, eto, yung mahaba na yan na node na yan. Dahon na po yan. Tapos, eto rin, mga dahon na rin yan tumutubo. Hindi ko alam kung makikita nyo yun, no? Yung bandang dulo na to. Tapos, eto na rin, tumubo na rin under my care. And, eto. Yan. Nung nabili ko siya, may red rim dyan sa gilid. Ngayon nawala. Kasi nga, hindi ko siya gaanong pinapaarawan. Pero naka-bright light lang siya. Pag ito po ay nag-produce ulit ng napakadaming silver or lahat ng dahon na ipoproduce niya is more on silver, ibig sabihin maganda yung jeans niya. Ito pa yung isa ko na Crasi Petillata Splash. So, hindi pa rin siya ganong nagpo-produce ng dahon or wala pa siyang pinuproduce na dahon under my care. Hindi ko alam kung bakit may dilaw-dilaw dyan. Ayan, oh. Okay naman siya. Naka-intact pa din. Iniintay ko na magkaroon siya. Ay, may dahon na rin. May dahon na rin pala, guys. Nandun sa ilalim. Ayun, oh. Dito sa yellow part na to, ayun, oh. May dahon na dalawa na bago. So, i-update na lang natin yan sa mga susunod. And then next, eto ay meron na rin ako. Yung pinakita ko sa inyo kanina na naglagas, na 4 na daw, naging 3 na lang. Eto ay si Ovovata Inner Variegated Splash. Ayan, oh. Parehas lang sila, pero mas bet ko to kasi pabilog na pabilog talaga yung dahon niya. Hindi katulad dun sa isa na parang pa-oblong. Kasama yun sa set, pero same lang sila. Same ID lang. Eto guys, ay si Hoya Decay. Decay. Hindi ko alam yung pronounce niya. 3 dahon nung nabili ko, until now 3 pa rin, pero may tumutubo na dito sa gitna. Yung mahaba dyan guys, under my care is nag-brown. So, habang tumatagal, bumababa. Ang ginawa ko, ginupit ko. And para namang may tumutubo na siya dyan na bagong dahon or dito, ayan. At maganda siyang tingnan. Nagustuhan ko siya kasi medyo heart yung shape ng kanyang dahon. Ayan o. Medyo heart kasi yung shape niya. So, nabili ko to 100 pesos. Pero maganda siya. Maganda siya in person. And maganda rin siya pag lash. Isa rin siya sa may mga ugat-ugat sa dahon, si Gunung Gading. I think Thailand to. Karamihan ng Hoya na pinakita ko pala sa inyo is Thailand and then China. Ito, under my care, 3 dahon hanggang ngayon. Pinakauna rin sa aking mga kinolekto. Hanggang ngayon, 3 pa rin. Maganda naman siya, healthy. And ginawa siguro tong propagation something before. Kaya may daming mga putol-putol dyan. Babait naman siya sa akin. Kahit saan ko siya ilagay, ilipat, okay na okay. Next is etong si Hoya Elliptica. Ang nagustuhan ko dito sa kanya, patulis yung kanyang dahon na pabilog. At alam nyo guys, itong mahaba na yun, yung nakikita nyo, ito ayan. Mahaba siya dati. Kaya lang, ginupit ko kasi nagbabrown din siya, pababa ng pababa dun sa kanyang dahon. Nung ginupit ko, may tumubo. Ayun o, sa gitna. Napapansin nyo yan? Tumubo na yan. Ayan, dahon po siya. So, sana magdire-diretso siya. Kasi ang ganda niya tingnan. Si Elliptica. Hindi ko lang alam kung ang ID nito sa ibang bansa is same sa ID natin. Dahon talaga yung tumutubo sa gitna. Ang ganda. Ito yung last na isi-share ko sa inyo. Ipapakita. Dito ako na-amaze talaga. Kasi, charan! Actually, napakita ko na to si Hoya Sarawak sa inyo before. And ito yung sinasabi ko sa inyo na bala kong putulin dito. And then, nagtaka ako, may tumubong bago. Nung pinakita ko to sa inyo, hindi siya ganitong kalaki, 'di ba? Sabi ko sa inyo, mga ilang araw lang, lalaki na yun ng lalaki. Medyo manipis pa yung dahon niya, and medyo brown pa. Pero pag tumagal, nag-mature, magiging matigas, madulas na dahon, tapos magiging ganito na siya. Ang ganda niya. Ayan. Pero kailangan ilagay din natin siya sa trellis para magdire-diretso yung paglaki niya. And sana may tumubo na ring dahon dito sa kabila para maganda siya tingnan. Kasi yung mother nito, nung pinakita sa akin, yung dahon niya dikit-dikit. Ang ganda niya tingnan. Tapos nakalagay sa trellis. Nakaganyan. So, yun yung i-achieve natin. So, ayun guys, ginabi na tayo. Nasa 50 plus tong mga pinakita ko yata sa inyo. And yung 4 or 5 doon, kasama na sa 50 plus yun is hindi siya maganda. And syempre, itong ating Carry Eye na variegated. Ayan na guys, ang kanyang update. Malalaki na talaga yung dahon niya. And ito na yung pinaka-last dahon na tumubo. So, ayun lang guys, ang ating video for today. At dun sa nag-request, nag-PM din na sabi, patingin doon ng mga Hoya natin na variegated.
ay variegated na Hoya na varieties natin is, ayan na po, yan na po yung aking lahat ng Hoya. So, sa mga susunod na buwan, malay nyo, madagdagan ulit. And, ang dami na nila, no? At least, tigko-konti lang and babagal lumaki karamihan ng ating mga Hoya. Next year na siguro tayo mag-update ulit ng Hoya kasi para malaman natin or makita nyo rin kung nag-success ba yung iba or kumapal ba yung dahon ng iba or what. Basta, bahala na. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Can Candelaria, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!